Isa na namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin o sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po, si Architect Ed. Pag-usapan natin ang tatlong bagay na pinagsisisihan ng maraming nagpatayo ng bahay. Na para bang ano, no? Siguro kung papanood nila to, isipin nila, bakit ba ngayon ko lang ito napanood? Sana dati ko pa napanood to si Architect Ed. Pero yun nga, pag-usapan natin, no? Tatlong mga bagay na pinagsisisihan ng maraming nagpatayo ng bahay. Coming up, check this out. So, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Ang top 3 na mga bagay na pinagsisisihan ng maraming nagpagawa ng bahay ay isa-isahin natin. Charan, gamitin na natin yung ating whiteboard. Number 1, ito pinaka-classic to. Ito talaga yung top. Walang plano. Pag sinabi nating walang plano, ibig sabihin, walang architect. Hindi sila kumuha ng architect. Kasi akala nila, makakatipid sila pag hindi sila nagpagawa ng plano sa isang licensed architect. Oo, masabi natin na may plano. Baka sinulat sa bond paper ng foreman o sino man na, baka sila rin mismo, kumuha sila sa internet. May mga magagandang floor plan naman sa internet eh. Kaya lang, ang itsura ng bahay, dahil nga hindi naman lahat ng nasa internet applicable sa lote mo, sa lote nila, pilit. Hindi maganda yung layout. Ang nangyari, hindi maganda yung ventilation. Kasi nga, wala nang space para sa bintana kasi nga walang plano. O kaya naman, may mga maliliit masyadong space, hindi akma sa kung ano yung needs nila. No? Pero ano na yun, after effect yun, na masasabi natin mga ano pa eh, medyo minor pa nga yung ano na yun eh, yung mga result na yun. Ito yung dalawa. So ito yung una, no, walang plano. Under walang plano o walang architect, ang naging problema niyan, dahil ganyan yung sitwasyon, kapag meron kasing plano na ginawa ng isang architect at ng mga engineers, dalawang pinaka-importanting concern. Dalawa sa pinaka-importanting. Oo, maraming detalye sa plans, maraming detalye sa design. Pero dalawa sa pinaka-importanting concerns ng mga magpapagawa ng bahay ang masasagot kapag may plano. Ano yung una? Letter A, yung design. When we say design, hindi lang yung ano yan, aesthetic. When we talk about design, we're not only dealing with the physical aspects of the project or yung beauty. Hindi yun yung design. Maraming aspeto ang design. Number 1, architectural nga. Layout. Saan ang room na ganito? Ano ang proportion ng spaces? Ano ang proportion ng facade? Elements ng design para maganda tignan. So, isa yon. Isang bagay lang yun. Hindi yun ang design. Hindi lang yun. Kundi design ng structural. Yan. Importante yan. Hindi mo yan ipagkakatiwala sa mga mason lang, sa mga steelman lang, o sa mga foreman. Dahil sa structural design na ginagawa ng mga engineer, ng mga civil engineer at ng mga structural engineer, yung kanilang structural design ang magdidikta kung yung bahay mo makakaligtas yan sa lindol, sa malakas na earthquake, no? Sa malakas na hangin, typhoon. No? Kasi yung tibay ay computed. Kino-compute nila yan. So, yun yung design. Ano pa? Kuryente, no? Yung electrical design. Yung bang dami ng appliances mo ay kayang supplyan ng kuryente ng mga kinabit na mga wire,
kinabit na mga breaker ng electrician mo. Oo, maaaring yung mga electrician ay may experience, pero yung design ng electrical engineer ay mathematics. Kino-compute nila yan. Yan. Ano pa? Plumbing. Yung bang sizes ng mga tubo mo, kaya niya. Yung bilang ng tao na dudumi o gagamit ng mga banyo. Yung dami ng banyo mo, proportionate ba yung sukat ng septic tank mo? So, yun ang pinag-uusapan natin, design. So, ligaw na ligaw kapag walang design. Kasi walang plano. Ligaw na ligaw yung construction mo. Walang direksyon. When we say walang direksyon, lagay mo dito, ay teka, ayaw ko dyan. Dito na lang. So, yung nauulit yung trabaho, tumatagal yung project, pangit yung kinalabasan, tapos mapapagastos ka. Doble. Number 2, letter B. Letter B, no? Under pa rin ng walang plano. Letter B, isa sa mga pinaka-importanting information o aspect na nasusupply kapag mayroong plano is yung importante to, cost. Kasama sa ibibigay sa iyo ng architect mo kapag nagpagawa ka ng design, sa kanya, nagpagawa ka ng plano, is cost. Malalaman mo ngayon kung magkano ang gagastusin mo sa pagpapatayo ng bahay. Kung wala kang plano, wala ka ring cost. Manghuhula ka lang. Ang ending, maraming mga construction ang sinimulan, pero hindi natapos. Kung natapos man, nagkabaon-baon sila sa utang. Bakit? Hindi kasi nila alam kung magkano yung aabutin. Bakit? Walang plano. Hindi sila nabigyan ng bill of materials ng architect. So, masaklap, no? Kaya, kung magpapagawa kayo ng bahay, huwag niyong isipin na malaki ang magagastos nyo sa architect. It's the other way around. Kung wala kayong architect, mas malaki ang gagastusin nyo sa trial and error. At ito pang pangalawa. Pangalawang pinagsisisihan ng maraming nagpatayo ng bahay dahil wala silang plano, wala silang building permit. Ganito ang katwiran niya, no? Parang kahawig din ng katwiran ng mga nagpagawa na walang architect. Magastos lang yan, building permit. Kukurakutin lang naman ng gobyerno yan. Ibili na lang natin ng materyales. Yan. So, didirekta sila ng construction, walang building permit. Kasi iniisip nila, malaki yung babayaran nila sa building permit. Alam nyo, babayaran nyo sa building permit, bukod dun sa babayaran nyo sa architect, maliit lang naman. Hindi naman talaga aabot ng 100,000. Hindi. Maliit lang. Depende yan sa ipapagawa nyo. Kaya kung hindi naman aabot ng malaki yung ipapagawa nyong bahay, kuha na kayo ng architect, kuha na kayo ng building permit. Bakit? Okay, di nagpagawa sila ng bahay, walang building permit. Sabi nila, ayan, malakas naman ako kay Kapitan. Ito na ngayon, umiikot yung random. Ito, random to. Lalo na kung taga-Pasig ka, yari ka. Yari ka kay Biko. Yari ka kay Biko Soto, sasabi ko sa'yo. So, random, nag-inspect. Nakita, wala kang building permit. Kawawa ka. Bakit? Kasi pakukuhain ka rin nila ng building permit. Gagastos ka, maghahanap ka ng architect, nagagawa ng plano. Buti kung may pumayag. Nako, bawal kasi yun sa aming mga architect. Nagagawa kami ng plano, ayan tinatayo na yung bahay mo, gagawa namin ng plano. Bahala ka dyan. Isang problema yon. Tapos, kukuha sila ng building permit. Gagastos na sila sa pagkuha ng permit. Tapos, gagastos pa sila sa pagkukuha ng architect. At ito, masaklap, may multa pa. Kasi pag hindi sila nagmulta, di stop construction na nga sila, pwede pang makulong. Pwede pa silang makulong. Kasi criminal case yun. Illegal construction. May kulong.
Saklap, di ba? So, yung iba, hindi naman umabot sa punto na yan. Kaya lang, kumukuha pa rin sila ng building permit. So, yung iniiwasan nilang gastos, doon pa rin sila mahuhulog. Tapos, madadagdagan pa. Siyempre, ayaw makulong, di ba? May penalty pa. Saklap, no? Kaya maraming nagsisisi dyan. Pangatlo na. Tapusin na natin to. Pangatlo, sa pinagsisisihan ng mga nagpagawa ng bahay, yung quality ng kanilang bahay, bagsak. Siyempre, walang plano, walang permit. Pag walang permit, ibig sabihin, walang nag-examine dun sa mga standards, no? sa sa compliance niya sa National Building Code. Tapos wala ng architect, walang nag-design yung mga itsura ng mga elemento doon sa bahay niya. Wala, panis na panis, no? Mukhang iingot, no? Yung design. Tapos yung kalidad, hindi mo tiyak kasi nga walang walang professional na utak na nag-isip. Puro si Manong lang, tsaka si Kuya na gumawa. Sayang, no? Gagastos, alam nyo, sa totoo lang, gagastos na rin lang kayo ng malaki. Dagdagan nyo na ng konti. Kasi matagal mong titirahan yung bahay na yan eh. Araw-araw, gigising ka. Tapos yung bahay na pinag-ipunan mo, pangit. Kasi hindi mo pina-design. Sayang. Sayang naman. No? Yung pinag-ipunan mo. Tapos pangit lang yung kalalabasan. Sana wag kayong mag-fall dun sa tatlong ano na yan, no? Sa tatlong bagay na yan na pinagsisihan na ng marami. Hayaan nyo na sila na yung nagsisi. No? Sana kayo naman na gusto magpatayo ng bahay, huwag nyo nang puntahan yung direksyon na yan. No? Kumuha na kayo ng professional, no? Makapag-usap kayo sa architect, pagawa kayo ng design, at kumuha kayo ng building permit para yung quality ng pinaghirapan yung bahay ay ma-enjoy ninyo, maipamana ninyo sa mga anak ninyo, susunod na mga generations ninyo. At komportable, masaya kayo sa magiging resulta. Maraming salamat ha. Sana naka-enlighten itong information na sinare ko sa inyo. Ingat po kayo. Ingat po tayong lahat. Kita-kita po tayo ulit sa susunod. Ako po si Architect Ed. Bye!